So ayun nga mga kabahay, no, pagpatuloy natin yung paggawa natin dito sa ating DIY na metal frame sofa. Pasensya na kayo, natagalan yung paglabas nitong part 2 natin. Nahirapan kasi tayo maghanap nitong gagamitin natin palotsina para dito sa sahig at saka doon sa sandalan. Nagsara na kasi yung mga dati kong pinupuntahan na bilihan ng mga second hand, yung mga paleta. Mas makakamura sana tayo doon. Ito naman nakita ko kahapon lang ako nakahanap. Brand new itong mga to, itong palotsina na to. Medyo namahalan nga lang tayo. Pero no choice tayo para may magamit lang tayo. Kaya yan, binili na natin para matapos na rin natin to. So yun, kaya yun ang dahilan kaya hindi agad tayo nakapaglabas ng part 2 natin. Ngayong araw tatapusin na natin ito. Pakita ko lang sa inyo mga ginawa kanina, yung mga additional na nilagay natin na support. Yan, gumamit tayo ng 1x1 na tubular. Ayan. Actually itong mga to, mga tira ko lang dati. Siyempre, dito, imamount yung palotsina. Yan. Dahil nakaganon siya, tapos nakascrew siya dyan. Gamit natin yung 1 1/2 na black screw na for wood. Dito siya dadaan. So, pag pesto natin yung, yung palotsina natin, halimbawa ganito. Nakita ko lang. Halimbawa, ganyan. Yan. Hindi natin siya screw dito sa taas. Kasi, pangit siyang tingnan. Makikita yung ulo ng screw natin. So, dadaan siya sa likod. 1 1/2. Dahil 1 ito, mayroon pa siyang lalabas na 1/2. Para naman dito yun, 1/2. Pero hindi naman siya tatagos. So, naka-conceal siya o nakatago siya. Mas maganda yung ganun, di ba? Ganun din dito, syempre. Yan. Bali, ganyan siya. Yan. Nilagyan na natin lahat yan. Yan. Tapos, ito yung mga gagamitin natin na palotsina. Bago to, ang bili ko dito is itong 6 feet ang haba para doon. 130 pesos per piece. Tapos ito naman 4 feet ang haba para naman siya dito sa maikse. Yan, tapos may additional pa doon sa part na yun, sa sandalan, dahil iikot siya dito. So, bali gumamit ako ng 9 pieces na 6 feet, yung 130 pesos. Tapos gumamit ako ng 11 pieces na 4 feet, yung para dito. Yun. Tapos nakagamit tayo dito ng 5 2x2. 5 2x2 na tubular by 1.5 ang kapal. Pero may sobra pa ako. Halos almost isa pa yon. Kasi ang unang plano ko sana, lalagay ko pa ng support dito sa babayan. Pero nagbagong isip ko, hindi ko na muna nilagyan. Kasi ang dahilan nun, itong height nito, ang height nito is 35 centimeters. So, pag nilagyan niya ng foam, so kung 10 centimeters or 4 inches yung foam, magiging siyang 45. Yun, 45. So, tataas siya. Ang balak ko nun, pagka nalagay na yung na permanent na nalagyan ng foam yan, pwede ko siyang adjust, pwede ko pa siyang bawasan. Puputulan ko pa siya ng paa, kaya hindi ko muna nilagay yun para dito. Tapos kung iniisip nyo naman yung magagasgasan yung tiles dahil dun sa ilalim ng tubular hindi ko sinara, bumili tayo nito syempre. Bumili tayo ng end cap para sa 2x2. Ito yung magiging pinakasapatos niya, plastic siya. Yan, ang bili ko naman dito sa BDL dito sa Balibago is 17 pesos lang to isa. Itong end cap, ito yung ipapasok natin dun sa ilalim, sa pinakapaa niya. Ito yung magiging pinakasapatos niya. Ito yung magko-contact doon sa tiles. So, hindi natin magagasgasin yung tiles sa pamamagitan nito. Ayan. Ang tawag dito, ayan. Ito, end cap na pan 2x2 na tubular. Iba-ibang size yan. Merong 1x1, 2x2, 1 1/2 by 1 1/2, 2x3. Ayan. Nabibili ito sa mga furniture supply. Sa BDL ko ito nabili sa Balibago. Pero try nyo kung wala kang furniture supply sa inyo. Meron din ito siguro sa Wilcon. Saka nakakita rin din ako nito sa Lazada. Meron din ito sa Shopee. Online. Mura lang siya, 17 pesos lang ang bili ko rito. Tapos ang plano natin, finish itong palotsina natin. Gusto kong i-try yung Sushugi ban. Yun. Dun sa mga nakakaalam ng dun sa mga hindi nakakaalam sa Sushugi ban, yun yung Japanese technique na ginagamit nila para i-preserve yung kahoy. Yun yung gamit itong torch. Yan. Susunugin natin ito. Susunugin natin yan para lumabas yung grain. Magiging siyang dark na black. Tapos, after nun, pag gusto na natin yung pagka-dark niya, yung pagkasunog niya, yan.
i-top coat na lang natin siya ng sanding sealer para matibay at hindi mabura yung ating design. Yun. So, bali ang gagawin na natin yan, bubutasan ko muna ito. Bubutasan ko na muna bago pinturahan. Bubutasan ko na muna lahat yung dadaanan ng ng screw. Bali, pakita ko muna yung screw na gagamitin natin. Ito siya. Itong black screw na for wood, 1 1/2. For wood siya, yan, pointed. Bali, ganito siya. Bubutasan ko na yung pepestuhan ng black screw natin. Yan, bali, ganyan siya. Dito sa likod dadaan. Yan, bali, ganyan. Hindi siya tatagos. Ayan, o. Hindi siya tatagos dito. Yun. Bubutasan na natin yan. Tapos epoxy primer natin siya ng black. After nun, o kaya, bubutasan natin. Tapos ikakat na natin siguro yung mga kahoy natin. Tapos, ipipix na muna natin. Tsaka natin padadaanan ng liha gamit yung grinder. O kaya yung flap disc. Yan. Pantayin na muna natin. Tapos kakalagin natin. Doon natin to epoxy primer. Tapos, susunugin na natin yung mga palutsina natin. Okay, yun naman yung gagawin natin ngayon.
Yan, bali pinasok muna natin dito ng mga kabahay para may lagay ko naman yung ano niya, yung pinaka sapatos niya o itong end cap na plastic. Yan. Para hindi magasgasan yung tiles. Lalagay natin yan dito. Yan. Bali, 8 yan. 2, 4, 6, 8. Okay, kapit muna natin ito. Bago natin siya itayo. Yan, bali, yan na yung itsura niya mga kabahay. Nung nailagay na natin yung mga palochina planks natin. O yung ano niya, yung pinakasahig niya at saka yung sandalan. Yan. Okay na rin. So, yun lang, hindi natin nakuhang mapinturahan siya ngayon. Pati mabarnisan yung yung mga palochina natin. Pinag-iisipan ko nga ngayon kung isusugiban pa ba natin, yung susunugin pa ba natin yung palochina o ganyan lang, kasi parang maganda na siyang ganyan, parang paleta lang, di ba? Parang gusto ko na lang nga siyang i-sealer na ganyan, tapos yung bakal natin is kulay black. Yan. Tingnan natin, pero bukas na kasi. Nagkulangan pa nga pala kanina nung palochina, yung estimate ko kasi yung para dito tsaka para doon. Yun yung sa sulok na yun, yung lumiko na yun. Nakalimutan ko yun, isama sa estimate ko. Kaya umalis pa ako kanina, bumili pa ako ng 2 pirasong 4 feet para dun sa 4 na piraso na yun, na tag 60 o tag 55 centimeters para matapos natin. So, yan, bali natapos na natin siya. Pintura na lang. Nailagay ko na nga rin pala yung pinakasapatos niya para hindi magasgasan yung tiles. Yung end cap na 2x2 na plastic. Yan, so safe na yung tiles natin dyan. Kahit na hila-hilahin yan dyan, hindi na siya magagasgasan. Yan. Bali, ano yung kinalabasan niya? Okay naman, maganda, solid. Solid sa tibay yan. Kaya sulit na sulit, di ba? Sulit na sulit yung pagkakagawa natin dyan. So, sigurado tayo natatagal na yan ng maraming taon. Hindi na yan basta-basta masisira, lalo na yung bakal. Mas maganda yan pag nalagyan na ng foam. Papakita ko rin sa inyo. Pero sa ngayon, wala pong budget si Mama na pambili ng foam. So, pag nag-budget, ikakat ko na lang yon yung king size na siguro D4 na Uratex. Ikakat ko na lang yon, tapos pagagawa na lang natin ng cover case sa upholsterer. Patatayan natin yon. So, update ko yon. Papakita ko sa inyo pagka inilagay na natin yon. So, yun mga kabahay, sana gusto niyo yung video natin sa araw na ito. No? Paggawa natin ng ating DIY na metal frame sofa. Tsaka abangan nyo bukas yung gagawin natin na pagpintura dito sa bakal. Tsaka yung pag-finish natin dun sa kahoy. Ayan. Sana pakipollow nyo rin ako sa aking Facebook page, yung Pinoy Handyman. Ilalagay ko yung link dun sa description. Pakiclick nyo lang yan at mariredirect na kayo dun sa aking Facebook page. Tsaka shoutout nga rin pala kay Jay. Paki-subscribe nyo nga pala sa siya sa yung kanyang girlfriend sa kanilang YouTube channel, yung Office Getaway. Travel vlog po yun. Anoorin nyo po para makakuha kayo ng mga ideas. Lalo na sa mga mahilig mamasyal, mag-travel. Kaya napaka-detalyado ng mga video nila. Magkakaroon kayo ng mga idea kung saan kayo pwedeng mamasyal, kung paano, at kung magkano.
Ayan, at saka kung anong mga mayroon doon sa lugar na mga pinupunta nila, kinakover nila lahat yung binablog nila. Ganun din, yung kaibigan, isa pa natin kaibigan na si Roel, ano nyo rin siya, subscribe nyo rin siya sa kanyang YouTube channel. Search nyo lang, Roel's Kalikot Vlog. Yan. Sa katulad ng mga content natin, ganun din yung content ni Roel. Supportahan nyo rin yung kanyang channel mga kabahay. Hanggang dito na lang, hanggang bukas ulit. Magkita-kita tayo ulit sa susunod nating mga video. Okay?